So, uh, find the I sub O in the circuit. Ito lang. Find the I sub O in the circuit. So, ibig sabihin niya is, pinapahanap sa atin kung ano ba yung value nitong I sub O na nandito sa circuit natin. Alright? So, ano siya, nodal analysis siya. Okay, so nodal analysis problem siya. So, magana na tayo. Pangalanan na natin yung mga nodes natin. Okay, so, ito is node V1, V2, and V sub 3. Okay, so kung mapapansin natin, meron tayong I sub O na papalabas ng V1, 4 amperes na papalabas ng V1, 2 I sub O na papalabas ng V2 na papunta ng V3. So, bali, ang magiging itsura niya, magiging equation natin dyan is, una, yung takbo ng current papuntang V3. So, let's say I1 yan. Itong V2, pababa. I2. Then, ito naman is I3. Bakit I3? Or ba't pababa yung, yung takbo niya? Kasi nga, ito, yung sa current natin, pumasok siya dito, then magdi-distribute siya or magdi-disperse siya pagkadating niya ng node V3. Okay, so mag-set up na tayo ng equation. Okay, so KCL or node voltage, EQNs at V1. Ano yung mga lumabas and pumasok? Okay. So, note na ang KCL is summation siya ng mga currents na lumabas and equal yun, yung mga current na lumabas na yun sa current na pumasok. Okay. So, So, kung papansin nyo, sa V1 natin, okay, sa V1, ang lumabas sa atin is I sub O. I sub O. Tapos, yung mga lumabas then is I sub 1 and 4. Plus, I sub 1 plus 4. Is equals to, ano yung mga pumasok? Walang pumasok. So, 0. Now, alamin na natin kung yung mga, yung mga I natin dito and paano natin masiset up yung node voltage equations. Okay, so, node voltage equation number 1 is itong I sub O. So, note ng node voltage equations, EQNs is, G1 plus G2 plus ... V sub N. Parang ganyan yung magiging general formula natin or general equation natin. Since walang sinabing values and such. And kaya siya G kasi 1 over 2 plus 1 over R, 1 over R1 plus 1 over R2 plus . Kasi ang resistance, ang kabaliktaran kasi ng resistance or reciprocal ng resistance is conductance or G. Then sa node voltage equations kasi or sa mismong nodal equations or nodal analysis, V over R siya, 'di ba? Pag inano mo yan, 1 over R times V. Ganyan yung magiging itsura niyan. So, paspasan na natin. So, V1 over 8. So, 1 over 8 V1. Kasi magsiset tayo ng node equation or node voltage equation. Plus I1. Ano nga yung I1 natin? I1 is from V1 up until V3. Pero since kung papansin nyo, 1 ohm lang yan, hindi na natin kailangan i-over yan sa 1 kasi same lang din yun. Alright? So, V1 minus V3 na lang. Plus 5. Plus 4 pala. Is equals to 0. So, 1 over 8 V1 plus 1 plus V1 minus V3 plus 4 is equals to 0. So, ito, mag-group.
So, 1 over 8 plus 1 over 1 V1 minus V3 is equals to negative 4. Inano ko na, nilipat ko na sa kabila. Ayan o. Yup. Eto, kung mapapansin nyo, GC lang parehas. Kasi, ano siya reciprocal siya So, G1, ito is G2. Okay? So, pag pinag-plus natin yan, cross multiplication lang, tas dito is mag-multiply na sa baba. So, 1 times 1, 1. 1 times 8, 8 over 8. So, 1 over 8 ay 1 plus 8, 1 plus 8 over 8. V1 minus V3 is equals to negative 4. Or, 1 plus 8, 9 over 8, V1 minus V3 is equals to negative 4. Ito yung equation number 1 natin. Okay. So, at V2 naman tayo. Note equation at V2 naman tayo. Yung mga pumasok is 4, tapos yung mga lumabas is 2i sub o lang. Okay. So, node EQN. Okay, so, node, wait lang, nasa na ba yun? Ayun, wait. So, node voltage EQN at V2. So, mapapansin natin, ano yung mga lumabas at pumasok? Yung pumasok sa atin is 4 amperes. Alright? 4 amperes. Tapos, yung mga lumabas is I2 and I3. I2 at saka 2 sub IO. Ito. So, ano natin yan? Equal siya sa I2 plus, ano pa yung lumabas? 2I sub O. Okay. Note natin, mag-note tayo. Note natin na ang I sub O is equal siya sa V1 over 8. So, V1 over 8. So, 4 is equals to I sub 2 natin, which is, ito lang din yun. So, 1 half V2, okay, plus 2 IO. Yan. 4 is equals to 1 half V2 plus 2 times 1 over 8 V sub 1. Yan. So, ito magka-cancel to. Magiging 4 yun nasa denominator ng 1 over 8. So, bale, 1 half V2, 1/4 pala, 1/4 muna. 1/4 V1 plus 1 half V2 is equals to 4. Ito na yung number 2 natin, number 2. Ayan. So, number 3 tayo. Okay, load voltage equation at number 3. So, paikliin na lang siguro. NVD. Ayan. NVE pala. Node voltage equations. At V3. Ayan. So, sa V3, kung mapapansin natin, yung pumasok dito sa V3 na to is I sub 1, 2 I sub O, and lumabas is I sub 3. So, yung mga lumabas is I sub 3, equal lang siya sa mga pumasok, which is I1 plus 2IO. Alam na natin yung value ng 2IO, kaya diretso na lang natin yan. So, 2 times 1 over 8 V1. Okay. Tapos yung sa I sub 1 naman natin, V3 minus V2. Ay, V1 minus V3 pala. V1 minus V3. Tapos, ano yung I sub 3 natin? V3 over 1/4 or 1/4 V3 or V3 over 4 pala. Sorry. So, ito, magka-cancel to para maging 1/4. Alright? So, and ito naman, isa-subtract natin siya both sides by 1/4. 1/4 V3. Okay, 1/4 V3. So, magka-cancel to dito. 0. And V1 plus 1 over 4 pala. V1 minus V3 minus 1 over 4 V3 is equals to 0. So, ito na lang. Ano na lang natin, gawin na natin
node voltage. So 1 over 1 plus 1 over 4 V1 minus 1 over 1 plus 1 over 4 V3 is equals to 0. So, cross multiply 4, 1, tas ito 4. Ganun ulit sa kabila, 4 plus 1 tas 4. So, 4 plus 1 over 4. Okay, 4 plus 1 over 4 plus minus pala, minus wait lang. V1 to V1 minus 4 plus 1 over 4 V3 is equals to 0. So, 4 plus 1 over 4 or 4 plus 1 5 tapos 5 over 4 V1 minus 4 plus 1 5 over 4 5/4 V3 is equals to 0. So, ito yung equation number 3 natin. So, ang magiging V1 natin dyan is negative 32. V2 natin is 24. And V3 is negative 32. So, ito lang yung mga, yung mga possible answers ng problem natin. So, ayun lang. That's all for this problem. Okay. Nga pala, bago natin makalimutan, pinapahanap sa atin yung I sub O. Okay. Now na nahanap na natin or now na meron na tayong mga values dito, okay, check na natin yung sa I sub O. So, for I sub O, V1 over 8 siya, di ba? Or 1 over 8 V1. Ano yung V1 natin? Negative 32. Ito. Negative 32. So, 1 over 8 times negative 32 will give us negative 4 amperes. So, ayun lang siya. Kasi, ito, factor siya ng negative 4 times 8. Magka-cancel yung 8 natin. So, bale, 1 times 4 na lang will give us negative 4 amperes. So, ganun lang siya kabilis. Ganun lang siya kadali.